Hi and hello, what's up po mga kapanalig. First of all, I would like to thank to all of the Catholic Faith Defenders member which is my certificate. I would like to thank sa warm welcome na ipinakita ninyo sa akin, no? And I am so blessed to have you guys sa pagpunta namin sa event, and I've learned a lot of things and I understand a lot of things regarding sa organization. And salamat po sa mga sumuporta sa akin para makapunta ako ng National Convention sa bumubuo ng Ave Maria Stella Catholic Defender. Thank you very much for all of your love and support at effort para ako ay maging comfortable doon sa pupuntahan nating lugar. Well, to be exact, I just want, meron akong ikikwento sa inyo, no? Regarding to my journey nung ako ay papunta sa National Convention. I was actually papunta dito sa bahay ng pinsan ko. Hindi ko nababanggitan kung saang lugar for their safetyness, no. Papunta ako dito at maraming naging hadlang. Maraming naging balakid kahit yung bago pa lang ako pumunta at nagpaplano pa lang akong pumunta, maraming mga naging barricades. Isa na rito yung mga nag-issue sa akin na Sanrio, you are not a CFD. Sanrio, you are not worthy to be called Catholic because of your looks, because of your attitude, no? Talagang I was actually decided to myself na hindi ako tutuloy doon sa National Convention. Pero dahil sa ibang mga Catholic na non-organizational, pinilit nila ako, no Sanrio, you have to go there. Kailangan ko makita yung pagmumukha mo. Pumunta ka doon, no? So thank you sa lahat na nag-push sa akin na pumunta sa National Convention. At nung pumunta po kami ng NatCon, hindi rin sa akin naging madali. Hindi po naging madali sa akin yung pagpunta ko doon nung nasa Antipolo na kami. Kasi nag-back out yung pag-i-stayan ko dapat, kasi meron akong pag-i-stayan na bahay ay na hotel, kasama ko yung isa sa admin ng AMS, but sadly nagkaroon ng problema sa airport ng Tacloban. So dapat kasama ko din siya, no? Shout out sa iyo, Ate Lovely Dison. Hindi siya natuloy. So namroblema na naman ako kasi kung ako ay babiyahe from sa lugar namin up to Antipolo, baka hindi ako makaabot. Kasi ang biyahe ko papunta pa lang dun sa Antipolo, kumakain na siya ng almost 12 hours. So kung Saturday ako babiyahe, 12 hours yung biyahe ko, baka tapos na yung NatCon. So buti na nga lang at nagka-problema naman ako doon sa pinsan ko. Wala siyang cellphone. So wala kaming contact. Sabi ko, Lord, paano ba to? Paano ko pupunta ng NatCon? So buti na lang, nataon yung pinsan ko, gamit yung cellphone ng tatay niya. Nakapag-chat kami na, uy, baka pwede akong makituloy dyan sa inyo ng Friday. Na baka pwede akong makituloy. Then after that, nung ako ay bumiyahi na dun sa place ng pinsan ko, I was decided na, kasi naka-registered siya sa NatCon, but I decide to myself na wag na siyang sumama. Kaso dahil nga pupunta na ako dun sa kanila para mag-stay, sabi ko, samahan mo na nga ako, sige na nga. So dalawa kaming nakapunta diyan sa National Convention. So eto na. Ang hawak ko pong pera is 800 pesos. Sabi ko, naku, paano ako makakauwi nito? Kasi ang back to back ko ay 2,000 pesos yung transportation ko. Sabi ko, paano ba ako makakauwi? 800 na lang yung natira. Sagot ko pa yung accommodation ng pinsan ko. Syempre, wala rin akong accommodation. Isa yon. Pangalawa, pagkain namin. Syempre, may mga Katoliko akong isinama doon sa National Convention. Ako din yung nag-provide ng registration nila at accommodation. So, sagot ko dapat syempre yung pagkain. So, na problema ako. So, sabi ko, hala, paano kami kakain? Baka ma-short ako. At tawag neto, nung pumunta na kami ng NatCon, bago kami pumunta, buti na lang yung isa sa member ko ng AMS nag-chat sa akin. Sanrio, sabi sa akin, naku kuya, baka hindi ako matuloy. Hindi talaga ako dapat matutuloy nun kahit nandito na ako, kasi nga hindi ako makakauwi. Mag-short ako ng pamasahe. Ngayon chinat ako, Sanrio, may sasabihin ako sa'yo.
Sabi ko, ano yun? Wag ka nang problema. Magkita tayo sa ganitong lugar. Susunduin kita. At meron siyang sariling sasakyan. Kaya pumunta kami doon. Nakasasakyan. Nakakotse kami. Yung pagpunta ko ng Antipolo, sa totoo lang, ito yung pinaka-comedy. Eh di wala kaming tulog. Kaming magpinsan. Hindi talaga kami natulog. Kasi inaano ko yung oras nakarating po kasi ako dito sa bahay ng pinsan ko alas 9, alas 10 na ng gabi. So, kailangan namin gumising ng 4 a.m. Sabi ko, kung matutulog ako at matutulog siya, tulog mantika kami, baka maliit kami ng gising. Kasi ang inaano namin dyan, yung oras. So, hindi kami natulog, no? Sinadya namin kahit antok na, hindi kami natulog. So, pagpatak ng 6 a.m., bumiyahi kami. Kasi syempre naligo, no, nag-ayos. Ang masakit, naiwan ko pa yung bag kong maliit. Kakamadali ko, nandun yung mga importante kong gamit, nandun yung alcohol ko, nandun yung mga tissue ko, yung mga pang moisturizer ko sa muka. Sabi ko, my God, nawala pa yung yung naiwan ko pa dito yung bag ko. Eh di bad trip ako. Sabi ko, ano ba naman to, Lord? Ano bang meron dito sa nat ko na to? Parang nagkakanda, malas-malas na naman ako. Yun na nasa utak ko. So, nung nagpunta kami ng Antipolo, nandoon na kami, kabado na ako. Kabado ako. Bakit? Magkalat lahat ng CFD, mga may naka-uniform. So, ang ginawa ko, bumaba kami ng sasakyan, no? Kasama ko si Kuya Al, kasama ko yung pinsan ko at ako, 3 lang kami. Baba na kami. Sabi ko, Kuya Al, mauna ka na sa simbahan. May bibilihin lang ako. Ang ginawa ko, nagtago ako. Tinataguan ko yung mga CFD org na members. Nagtatago talaga ako. Sabi ko, lika rito, tinataguan namin sila. Yung nagtatago na ako, para hindi nila ako makita, nakaka-visit talagang pagkakataon. Doon pa sa nagtatago, meron dong isang CFD. May isang CFD doon na nakita ako. Nagulat ako kasi hindi ko siya kilala eh. Sabi niya, Sanrio, ikaw yan, no? Gumanon siya. Sabi ko, ha? Siyempre, hindi ako pwedeng mag-deny kasi makikita niya rin ako sa Natcon. Sabi ko, opo, ako nga po ito. At ang ginawa ng taong ito, hinila ako. Alam niyo, saan niya ako hinila? Hinila niya ako doon sa CFD chapter ng Quezon City. And I was really shocked na ang chapter ng QC, kilala ko na mga CFD doon. Hi Sanrio, nagulat ako. I am actually expecting na isnab sila, na hindi nila ako papansinin. Kasi diba, ang dami ko rin naman nakabangga na mga Catholic, na mga CFD members na may cert. Hindi ako makapaniwala na they are too happy at nakita ko sa reaction nila na, Sanrio, you're here. Hi, hello, my name is this, my name is that. Pero nahiya pa din ako. Wala pang 5 minutes kasi nga syempre, Sanrio, ganito, ganyan. Syempre, mga compliments dahil syempre, magkakapanalig tayo eh. Hindi natin may iwasan na i-compliment ang isa't isa. Sabi ko, sige po, nahihiya ako. Hindi po kasi ako sanay ng kino-compliment. So sabi ko, sa pinsan ko, likabili tayo, gawa tayo ng paraan para umalis. E di sabi ko, sige po, alis po muna kami kasi may nag-aantay sa amin doon. Ayun yung dinahilan ko. So alis na naman kami. Tago na naman ako. So nagtago ako doon sa Antipolo, yung may Nazareno ron sa gilid. Nagtatago ako doon sa likod nung image nung Nazareno kasi ayoko talagang magpakita. Nahihiya kasi ako. Ngayon, doon naman sa pinagtataguan ko, doon naman napadpad yung ibang mga CFD. Nagulat na naman ako kasi sabi sa akin, hi Sanrio, ikaw yan no, ikaw si Sanrio. Hanggang sa dumating na sa point na pagpunta ko ng Antipolo, nahihiya na po kasi ako na, Sanrio, pa-picture! Sanrio, ganito, Sanrio, ganyan. Nagulat ako sa pagmamahal at sa pagtanggap sa akin ng mga CFD members. Pagdating sa hindi pa nagpupunta ng Natcon wala pa kami doon mismo sa lugar. Nagulat ako sa
hindi ako makapaniwala na kilala pala ako ng mga CFD chapters. Doon ako na-shock and nakita ko doon yung ibang mga CFD na bungangaan ko. No, yung mga nakatalakan ko, nakadebate ko at in fairness naman, yung sinabi nila sa akin kasi nakita nila ako doon eh. Sabi sa akin, Sanrio. Sabi ko, sino ka? Ako yung nabungangaan mo noon. At actually, wala akong naramdamang galit sa kanila. Nakangiti pa sa akin. Sabi ko, ay, ikaw ba yun, kuya? Sorry. Sabi, ano ka ba? Wala yun. Hanggang sa nagkaroon kami ng peace. No? Ngayon, eto na. Nasa NatCon na ako mismo. Yung nasa NatCon na ako, dahil nagkaroon ng procession eh. Nagkaroon ng motorcade, kung tawagin. Di nag-motorcade. Sabi ko, parang ang init, ang layo. Ganon, naglakad pa rin kaming magpinsan. Sabi ko, bahala na. Kulang yung pera ko, nagtitipid kami. Hindi ako bumibili ng mga inumin. Bahala na, kahit matuyot-tuyot yung lamunan ko. Total, may pagkain naman doon. Yun na lang sa utak ko. May sumisigaw. Sanrio, sumakay ka rito. Sanrio, sumakay ka dito. Mainit, huwag kang maglalakad. Nakita ko dun sa loob ng sasakyan, yung grupo yung grupo ko, yung AMS. Nandoon pala sila sa sasakyan. Kaya ang sabi sa akin, sumakay ka dito. Kaya yung motorcade na yon, napaka-refreshing pa din na ine-expect ko na, Lord, bakit naman ganito? Ang init, ang layo ng lalakarin, pero hindi. Gumawa ng paraan ng Diyos, sumakay ako dun sa kotse. So habang nagma-motorcade, safe pa din ako kasi ini-imagine ko yung maglalakad ako doon, makikita ko na mga CFD, naiilang ako. Hindi kasi ako sanay at pangalawa, it was my first time na makakita ng mga talagang CFD na may recognition. So, nung kami ay nakarating na mismo sa St. Michael the Archangel Retreat House, I don't expect anything na matutuwa sila pag nakita ko. Hindi ako nag-expect. Wala akong ina-expect. Ngayon, yung pagpunta ko doon po ako parang gusto kong umiyak. Na iba, mali yung iniisip ko sa nakikita ko mismo sa CFD organization. Maling-mali. Ang dami kong naging realization nung ako ay nasa loob na ako mismo ng retreat house, which is dun gagawin yung mga seminars, yung mga topics ng mga CFD preacher talaga. Actually, sa totoo lang, halos lahat yata ng nandoon kilala ko at nagulat talaga ako. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko na parang gusto kong sabihin, paano nyo po ako nakilala? Sino po kayo? Ang tangi ko na lang talagang nasasabi, salamat po. Maraming salamat. Kahit hindi ko sila kilala, kahit alam kong sila ay mga under ng CFD organizations, ang nasabi ko na lang noon, thank you. At dun ko na-experience yung kaliwat kanan. Kulang na nga lang po, maduling ako eh. Kakapicture. Ngayon sabi ko, yung iba naiilang lumapit sa akin. Sabi ko, ay naiilang sila, teka nga. Doon lumabas yung natural na ugali ko na nakita ko si Father Abe. Father Abe, pa-picture naman. Ano ba naman yung Father, oh? Ay, nako, Father Fran, kahit hindi ko sila kilala. Actually, kilala ko sila sa social media, yung mga naging issue, di ba? Sino ba namang hindi makakakilala sa mga pari na to? Pero, hindi ko alam kung saan ko kinuha yung strength, no, na para sabihin, Father, selfie naman tayo. Hanggang sa lahat na ng mga nandoon, naging close ko. Pero syempre, hindi lahat. Hindi ko lahat masyadong kinausap kasi kapag hindi sa akin familiar, hindi ako masyadong nag-a-approach kasi baka mamaya they are too sensitive at ma-offend sila sa pagiging aligaga ko dun sa place, no? And sabi ko nung nagsisimula na yung topic, no? Yung Saturday nagkaroon ng mga topic, nagkaroon ng talk. Ang sabi ko sa sarili ko, sayang yung 600 pesos na registration fee. Gusto ko tong sulitin. Nagpunta ako rito sa NatCon not just
not just for a bonding. Hindi lang dahil sa bonding or hindi lang dahil sa gusto kong makita sila. Hindi lang dahil sa gusto kong makita nila ako. Kundi gusto kong sulitin yung pagkakataon kasi nandito na ako eh. Gusto kong ipakita sa mga nandoon na hindi ako yung nakikita nyo sa video. Iba ang ugali ko sa live at iba yung ugali ko sa personal. Sa totoo lang, nagulat nga po ako, no, na may mga nakausap ako na, ano sila, normal lang na mga babae na nakaka-chat ko yung iba, madre pala. Di ba mga kakulitan kung mga normal na babae doon, madre pala yung iba, magmamadre. So, yung yung tawag neto, yung sinabi ko sa sarili ko na, kasi nagpatong-patong yun eh, na, gano'n na, sabi nyo sa akin, sinusuka ako ng CFD org. Tignan ko nga kung sinusuka nga nila ako. Yan yung nasa mentality ko. Sinusuka daw ako ng CFD org. Sige nga, tignan ko nga kung sinusuka nila ako. Marami daw galit sa akin na CFD members. Nandito ako sa NAT, kung titignan ko nga, sino bang galit sa akin dito? Yung nandoon ako, actually, wala akong na-feel na hate. Wala akong na-feel na discrimination. Yung sinasabi nila na, Sanrio, yung itsura mo. Sanrio, tingnan mo nga yung damit mo. No. Actually, nakita nila yung itsura ko. Naka-contact lens pa nga ako eh. Wala akong narinig na any negative sa kanila. Alam nyo po ba, nung ako ay pumunta doon, ay niyakap pa nila ako. Ang tanging naririnig ko, kahit may mga papel sila ha, and I'm so blessed. And I'm so happy, I'm so proud, and I'm so pleased. May mga papel pa yan ang sinasabi, Sanrio, idol kita. Sanrio, gustong gusto kita. At maraming salamat po. At yung nagkaroon nga ng topic doon, sabi ko, total, eto naman yung laging sinasabi ng mga Catholic sa akin eh, na kapag ako ay nagla-live at nagsasalita, lalo na pag nagtatanong, sinasabi nila mayabang ako, ma-pride ako, wala akong kababaang loob. Kaya ang ginawa ko, ganyan pala tingin nyo sa akin, sige, yung attitude ko sa pagla-live, dadalin ko sa National Convention. Nagkaroon ng Q&A sa National Convention. Nakita ng lahat ng tao kung paano ako mag-deliver ng salita. Directly, walang arte, walang palabok. Nagkaroon ng Q&A at ako ay nagtanong personally kay Kuya Adrian Milag. Alam ni Kuya Adrian Milag kung paano ako nagbitaw ng salita doon kahit yung mga nandoon. Nakaka-bless lang kasi bukod sa sinagot ni Kuya Adrian Milag, yung tanong ko doon sa National Convention, sinagot lalo at binigyang diin ni Father Abe Arganiosa yung tanong ko. Then after that, after the question which is happening inside the retreat house ng St. Michael, Father Abe, nung sinasagot yon, yung Father Abe Arganiosa, yung tanong ko, at natapos na yung Q&A dun sa part ko, nung paalis na ako doon sa Q&A, do you know what happened? Bago pa lang po ako umupo doon sa kinauupuan ko, yung mga CFDs na may certificate, they congratulate me. Sanrio, congratulations, yan ang ginusto ko sa'yo. At doon ako lalong na-touch na yung talim ng bibig ko sa pagtatanong ko doon sa National Convention, nagustuhan nila. Bakit? Kasi may sincerity. Kasi totoo. Walang kaplastikan. Even Father Abe Arganiosa, even Father Franz Villegas, Father Franz, even si Father, sino ba yung Father na yon? Father, sino ba yung pari na yon? Yung sabi natin hindi natin kilala. Apat sila eh. Pero yung tatlo doon, they are smiling at me. They never hesitate na, sino ka? They're smiling at me. Pag sinasabi kong Father, picture naman tayo. Tapos ang ginagawa ko pa,
Punta kayo rito, dali, picture. They are laughing, they are smiling, even Kuya Wendell Talibong. Regarding doon sa bonnet ko, eto yun eh. Etong bonnet na to, it was given to me on the day which is aalis ako. Gift. It's a gift. It's a gift from a fan. But sadly, kasi 'di ba nagsuot ako ng bonnet na white, hindi ko kasi to napansin. Yan o, 'di ba kung titignan niyo, hindi niyo rin naman masyadong mababasa. So ako dahil ina-expect ko, I was expecting na uulan, na babagyo, or I am expecting na sobrang init, kaya ako nagbonet. Para hindi naman ako masyadong mahagard at pagpawisan, kahit papaano gusto ko naman din maging presentable. Hindi maganda yung message at kasama ko yung mga CFD na suot-suot to, hindi ko naman yung sadya at hindi ko po alam. It was an honest mistake. Kaya nung nalaman, nung sinabi sa akin ng kaibigan ko na, San, hindi parang inappropriate yung nakasulat sa bonnet mo, tinanggal ko kaagad at nakita ko. Kaya inedit ko yung nakasulat dito, tinanggal ko siya kasi nga, hindi rin talaga ako aware. No? Then, after that, niyakap ko talaga si Kuya Wendell Talibong. Alam nyo, pag nakita nyo si Father Abe Arganiosa, si Father Franz Villegas, pati yung dalawang priest, kahit si Kuya Wendell Talibong, makakaramdam kayo ng holiness. Holiness ang naramdaman ko sa kanila. To be honest, meron talaga akong plano kung bakit ako nandoon. I have my own personal plans bakit kailangan kong magpunta ng NatCon. Unang-una, to prove that the other chapters in CFD, they are wrong. Nagpunta ako doon to prove na mali ang iniisip nyo sa akin. Meron akong sarili kong agenda. But all of it, tong plans ko, they are changed. Nabago lahat. Hindi yung will ko yung nasunod, kundi yung God's will. Yung plano ko na i-explain about the memo, about how this CFD organization members treated me very bad, nabago lahat. At nabago yung mukha ng CFD org sa akin na hindi pala sila masasama. Kung paano nila ako tinanggap at winelcome, maging ang mga president ng CFD Nationals nandoon, niyakap-yakap ko din. Kung paano nila ako tinanggap, nandoon yung pakiramdam na mahal nila ako. And to prove na ako po ay nagpunta, okay, this is my certificate. Ngayon nyo po sa aking sabihin, na sinusuka ko ng Catholic Faith Defenders Organizations, I have a certificate of participations. Sa lahat ng Protestant na masyadong minamaliit ang kalidad ko bilang isang defender ng simbahan, do wala akong organizations, ngayon nyo sa akin ipakita at sabihin na sinusuka ko. Bakit ako may certificate of participations, kasama ko yung mga pamunuan ng CFD organizations? Yan ay pagpapakita na lahat ng mga opinion ninyo sa akin bilang isang depensor ng simbahan ay mali. At itinanong ko sa even si Father Abe, sinabi din yan dun sa tinanong ko about sa mga traditional preachers at yung mga modern preachers, pagkakaiba, bibig ko sa bibig noon. Anong sabi ni Father Abe? Sabi ni Father Abe, hanggat pinagtatanggol mo ang simbahan at hindi ka heretical, ipagpatuloy mo. Yan ang sabi ni Father Abe. Hanggat hindi ka heretiko, anumang klase
ang gamitin mong pagdedepensa basta't ikaw ay nasa tamang katwiran, ipagpatuloy mo. Sino ngayon ang nasa tama? Si Father Abe o yung mga Katolikong nagmamarunong dito? Ipinaliwanag sa amin pagdating sa how to defend the doctrines of the Catholic Church using the social media platform, ipinaliwanag sa amin kung ano ang tamang proseso. And this process na ipinaliwanag ng mismong pamunuan ng National Convention, yon ang process at yon ang strategy na ginagawa ko. I am 100% actually 100% akong nakikipag-cooperate sa bawat topic. And I know na yung every speakers, they feel my presence. I always ask questions. I always say thank you for the knowledge, for the teachings, and for the understanding that you are given to me. Lahat po ng inilatag doon sa kung paano yung pamamaraan ng paglalatag pagdating sa aral, yun po yung process ko. Ang pinagkaiba lang, wala akong certificate. Kaya nga yung ako po ay nag-stand doon bilang si Sanrio, sinabi ko po doon, ako po ay an organizational Catholic. But I am CFD. Hindi po nag-react ang mga pare, which is sila yung nasa harap ko. Walang nag-react na mga CFD na may papel doon, na kahit na ako ay walang papel, hindi ako CFD, I am claiming that I am a Catholic faith defenders. And they agreed. 100%. Father Abe, Father Franz, sabi, as long as you know how to defend the Catholic Church, you are a Catholic faith defender. It is our right to defend the Catholic Church. Yon ang sabi. Kaya nga ang sabi, no, sa mga nag-topic doon, kapag ikaw ay magiging defender and debater, pagdating sa social media, dapat makapalang balat mo. Dahil dudurugin ka ng mga taong maiinggit sa'yo. Ipinakita doon yung iba't ibang mga ad hominem ng mga Protestant, even ng kapwa Katoliko, sa mga ginagawang pamemeke ng mga pages, even ng mga Facebook ng mga CFDs. At sabi ko, ganyan din po ang nararanasan ko. In-explain ko yung lahat, pero hindi ko na kinakailangan, pero hindi ko na inopen up pa yung mga negative na nagawa sa akin ng kapwa Katoliko ko, kasi hindi naman yun yung motivation ko doon. Nagbago. Kaya sabi ko sa sarili ko, mali pala yun. Hindi pala siya tama. Hindi ko pala yun dapat ginawa. Kaya sabi ni Father Abe, pag ikaw ay may pag-ibig, huwag kang makipagdigma sa kapwa mo Katoliko. Dahil pag ikaw ay isang Katoliko at dinidigma mo ang kapwa Katoliko mo, ikaw si Satanas. At lahat ng mga nakakalaban ko sa social media na Catholic, kayo ang unang nanghihimasok sa akin. Dahil at the first place, hindi ko kayo kilala. Kaya sinabi sa akin ng CFD org na mga members doon, Sanrio, ngayon kilala ka na namin. Ngayon alam na namin yung personality mo. Hindi mo na kailangan pang ipagtanggol ang sarili mo sa mga bashers mo. Dahil kami mismo na nasa organizations, mahal na mahal ka namin. Alam nyo, sabi nila sa akin, isa na lang ang hinihiling namin sa'yo. Sana pumasok at sumali ka na sa CFD organizations. At ang sabi ko sa kanila, pag-iisipan ko po. Nandoon ng CFD Quezon City, meron akong t-shirt na binili bilang pakikisa. Dapat nga po bukas pa ako magla-live, pero ngayon na. Kasi bukas babiyahi ako Monday at may laban ako sa SDA. No, may live debate kasi ako sa SDA, then Tuesday may laban ako sa Muslim. So kailangan kong mag-research. Sana nga kayanin ng katawan ko kasi babiyahi ako pa uwi. Tapos bagyo pa.
mahirap naman pong mag-research at mag-aral ng pagod na pagod yung katawan mo, pagod na pagod yung isip mo kasi galing din ako sa malayong lugar. Bukas po may laban din ako sa SDA at may laban din ako sa Martes sa isang Muslim. Yan po ay live debate. Kaya talagang sana makaya ng katawan ko, no? At marami pong salamat kay Mami Meli Grace Valdez ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light, Cainta, Rizal. Meron po siyang regalong binigay sa akin. Yan. Binigay niya sa akin to sa mismong NatCon at napaka-precious nung reaksyon at pagmamahal na ipinakita niya sa akin. And I am so blessed na may isang pamilya o may mga pamilya talaga na mahal na mahal ako at nagulat nga ako, sabi niya, Sanrio, pati mga apo ko kilala ka, mga anak ko kilala ka, idol ka ng ganito, ng ganyan. Maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala. At ngayon, bubuksan po natin kung ano po yung regalo sa akin ng isa sa mga mami na na-meet ko sa CFD, sa NatCon, sa National Convention. Ito po yung kanyang regalo. Actually, galing pa sila ng saan ba sila galing? Cagayan de Oro, if I was not mistaken. Ganon kalayo. At talagang nag-effort po siya. Yan o, nagsulat siya. No, at sabi niya, regalo ko yan sa'yo. Kaya tignan po natin kung ano yung gift niya sa atin. Binigay niya po to sa akin sa mismong event. Yan. Ito po. Meron 2 garapon. Ang laman niya ay tamarind. Yan. Maraming salamat po, Mami, sa gift. Ay! May the great Lord, sabi niya to Sanrio, meron pong to Sanrio, may the great Lord guide and help you, be a good example to the new generation, preaching the word of God. God bless you. From Sis Meli Grace Valdez, Our Lady of Light, Cainta, Rizal. Meron po siyang binigay sa akin na parang sa Chinese yata to. Ay, may 500 pesos po. Thank you po, Mami, no, sa support at sa pagmamahal. Actually, yung nagpunta po ako sa National Convention, ang mga nakausap ko doon, mga elders po talaga. Mga may literal na senior. At yung mga senior dito, nung nakita ako, doon ako lumambot. Na napaka-precious nung reactions nila sa akin nung nakita nila ako. Yung saya, yung yakap nila, ibang-iba. Na sabi ko, mali yung pagtingin ko na sa mga CFD org na members. Siguro may mga pasaway lang talaga. 'Di ba? Parang tayong mga Catholic, when we are encountering na mga bastos na INC, tinitignan natin, 'di ba, halos parang buong INC na mga bastos, pero hindi pala siya ganon. Kapag mas maraming mabubuting tao yung nasaksihan mo sa isang organisasyon, doon mo marirealize at masasabi na mali pala yung inaakala mo. And I am so grateful and I am so blessed to be part of the 47th National Convention. And yung susunod na National Convention, ispill ko na sa inyo, ay gaganapin sa Cebu. No? Gaganapin sa Cebu yung second na National Convention at hopefully makapunta ako dyan. At gagawin ko lahat ng paraan para makapunta sa 48th National Convention ng Cebu. Ito ay gaganapin sa June 13, Saturday. Pinangunahan ko na ha, para at least yung iba na gustong sumama na nasa Metro Manila ay makapag-ipon-ipon na. Ako po at kasama yung grupo ko ay magsisimula na ring mag-ipon. Sana may maipon nga ako.
para makasama naman ako sa Cebu kasi gusto ko ring ma-reach out yung mga CFD na nakasupport sa akin diyan sa Visayas region. No, kaya kung sakali man na magkaroon ako ng sapat na budget kasi syempre yung tutuluyan ko tapos yung kakainin ko dito nga lang po sa Antipolo hirap na ako what more pa po dun sa Cebu. So next year I was planning to go there in Cebu for the 48th National Convention and hopefully yung mga Visayas dyan na magagaling na CFD, ma-meet ko kayo. And congratulations sa lahat po ng umattend ng National Convention. Sobrang nag-enjoy ako. Nung una talaga, sabi ko gusto ko nang umuwi. Yung una talaga parang hindi talaga ako nag-enjoy. Pero nung nakita ko na sila Kuya Wendell Talibong, yung mga pare, at talagang yung nandoon na ako sa retreat house ng St. Michael, kung saan ginanap yung pagtatapik. Nasabi ko talaga to sa pinsan ko, worth it yung pagod, worth it yung mga threats para di ako pumunta. Ultimo yung location, hindi nakarating si Ate Janice kung saan may usapan kami mag-i-stay. Talagang hinahadlangan ako ni Satanas na wag makapunta ng National Convention. Pero doon ko na-realize na kung talagang gugustuhin mo, kahit anong hadlang pa yan, magtatagumpay ka. Siguro nasa eagerness na lang din ng tao, nasa willingness mo, kung talagang gusto mong magtagumpay. Sa dami ng mga hindrance and barricades na humarang sa dinadaanan ko, sinikap ko talagang gibain yan. Kahit na dumating na ako sa point na Sanrio, matakot ka, ang daming nagbabanta sa'yo pag pumunta ka ng NatCon. Pinaglabanan ko yung takot ko. Siguro yun yung isa sa pinaka the best lesson that I've learned nung natuloy ako sa National Convention. And doon ko rin na-realize na hindi porket may nagkamali sa isang org ay dapat maging general na yung pagtingin natin sa lahat ng org. May mga members talaga na pasaway sa isang org pero hindi naman lahat pasaway. Kasi yung nagpunta po ako ng National Convention, naramdaman ko yung pagkakaisa. Naramdaman ko yung saya. Kaya sa lahat po ng mga dumalo sa National Convention, maraming salamat. Sa mga nagsasabi na, Sanrio, thank you, nagkaroon tayo ng pictures, salamat din po at naging bahagi din ako sa inyo, sa buhay ninyo, bilang kayo ay mga defender ng Catholic Church. And I hope tong event na to na naganap ay matuldukan na po yung mga pambabasyake ng mga ibang CFD na nasa org. Kasi iba po ako pag lumalaban sa aral, iba po ako pagkasama ninyo sa totoong buhay. Iba po talaga ang ugali ko pag nasa debate ako. Talagang mararamdaman ninyo yung pagiging defender ko at paulit-ulit ko po sa inyo yung sinasabi na ang pagiging si Sanrio ay iba ang ugali ko sa pagiging debater ko at iba ang ugali ko pagdating sa pakikisama sa mga tao. Wala po akong emosyon pag ako'y dumedebate. Talagang gigibain at gigibain ko lahat ng maling aral. Wala akong emosyon dyan, wala akong drama. Hindi ko iniisip kung anong mararamdaman nyo. Basta pag mali, ibalibag yan. Pero kapag hindi naman aral, no? Pag hindi naman aral yung pinag-uusapan at makakasama nyo naman ako, wala pong problema. Dahil ako po ay natulog sa St. Michael Retreat House, kasama ko puro babae. Tanungin nyo po sila kung ano pong ugali meron ako dahil nakasama nila ako sa iisang kwarto. Kahit yung mga nakasama ko po sa National Convention, tanungin nyo po sila kung anong ugali meron ako. Kung lumandi ba ako doon, kung yung nakita ba nila sa akin malanding Sanrio, kung puro kalandian ba yung ginawa ko doon. Yung mga taong nandoon ang saksing buhay na magpapatunay kung anong klaseng pagkatao meron ako. No? At sana matuldo ka na yan. At sana ito ay maging umpisa ng pagkakaisa nating mga Katoliko. Hindi po ba? Sana mas lalo tayong magsuportahan sa isa't isa. Gaya nga sabi ni Father Abe, hindi ka Katoliko pag gumigiba ka ng kapwa Katoliko mo.
At maraming salamat po sa pagtanggap, sa pagmamahal, at sa pag-appreciate sa akin bilang si Sanrio. Kahit hindi po ako straight sa inyong mga mata, pero nandyan kayo, patuloy nyo akong tinatanggap, patuloy nyo akong tinanggap at niyayakap. At mismong sa sarili ninyong event, sa mismong sarili ninyong okasyon, ako ay minahal ninyo nang walang pag-aalinlangan. Ano man ang nakikita nyo sa inyong mga mata sa akin, hindi ko alam kung anong iniisip ninyo sa akin habang nakikita ako, pero ganun pa man, maraming salamat po sa pagrespeto ninyo sa pagkatao ko. At itong pangyayaring ito sa National Convention ay babaunin ko habang buhay. Salamat po kay Kuya Rodel Mark Maog at sa lahat ng taga Tagum City, sa mga taga Davao chapter na pumunta pumunta nung Saturday sa National Convention. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap at pagmamahal sa akin. Sa Quezon City chapter, marami pong salamat sa inyong pagmamahal at pagtanggap din po sa pagkatao ko. Sa bumubuo po ng Las Piñas chapter na CFD, lalong-lalo na kay Kuya Daryl, maraming pong salamat. At I am so blessed, uuwi ako kahit napakalayo ng lugar ko. Uuwi ako ng masaya, ng may peace of mind, at bit yung mga aral at karunungan na ibinigay sa akin ng Diyos nung mga panahon at nung araw na ako ay nasa National Convention 47. No? Kaya sana po patuloy tayong mag-aral, patuloy nating ipaglaban ang ating simbahan, patuloy nating protektahan ang mga lumalaban sa mga Protestant. Because being a defender of the Catholic Church, it is not actually an easy way. It is not actually a good feeling to be a defender, lalo na pag sa social media platform. Napakahirap maging defender at maging debater pagdating sa social media dahil napaka-open ng social media sa tao, at ito ay talagang tahanan na ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya open ang lahat ng tao sa pagki-criticize, panlalait, pangahamak sa mga online debater and online defender sa social media. Kaya sana suportahan niyo po kami, suportahan niyo po ako. Dahil hindi rin po biro-biro yung mga nakakalaban ko. Kaya sa bumubuo po ng National Convention, sa bumubuo ng Catholic Faith Defenders Organization, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin kahit ako po ay walang certificate. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At dahil sa kaganapang ito, matutuldukan na sa wakas yung ibinabalita ng mga Protestante at ibang Katoliko na hindi ako mahal ng CFD.org, na hindi ako tinatanggap ng CFD.org. Ang certificate ko po bilang isang CFD, ay pagpapakita na ang CFD organizations ay hindi po ako kinokondena. Hindi po ako isinusuka. Bagkos, niyakap ako ng CFD organization. Sabi nga ni Father Abe, huwag kayong manghuhusga sa nakikita ng inyong mga mata. Huwag niyong huhusgahan ang isang Katoliko sa nakikita ng mata. Hanggat hindi heretical yung kanyang inilalatag na aral, huwag niyong huhusgahan. Bagkos, mahalin ninyo sila. Kaya maraming salamat Father Abe Arganiosa, kay Father Franz at sa iba't ibang mga paring dumating at nakarating doon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa akin at naramdaman ko po yung pagtanggap po ninyo sa akin. And actually, malungkot kasi wala po yata yung CFD Cavite doon. Siguro kung dumating sila at ganun yung naging tagpo, baka nagpasakop na ako sa Imus. Pero syempre, ang lahat ng bagay ay nasa process and I am looking forward to talk to them kasi meron naman akong, sabi rin ni Father Ave,
pwede ko naman daw ipakita yung certificate of participations para makapasok ako sa chapter kung saan ko gustong pumasok at kung saan ako gustong magpa-under. So, pwede kong ipakita yung certificate of participation na ito as CFD. Kasi kailangan ko po magpasakop na rin sa CFD dito sa Luzon. Kasi just in case matuloy ako sa Cebu, isa ako sa gusto kong ipakita sa kanila na yung mga taga Luzon o yung mga CFD na nasa NCR ay susuporta sa iba't ibang national convention under ng CFD organization. Kaya sana ipagdasal nyo po naman yung unti-unting paghilom ng bawat sugat sa iba't ibang mga chapter ng CFD organization sa akin. Sana unti-unti nang maghilom, unti-unti nang gumaling yung mga sugat, nang sa gayon ay malaya ko na pong maipagtanggol ang ating simbahan sa ilalim ng CFD organizations. At ipinapangako ko sa inyo na mas lalo kong pag-iigihan, mas lalo kong pagbubutihan ang pagtatanggol sa ating simbahan. Dahil naniniwala ako, ang isang tao na willing maabot kung ano yung matagal niya ng pangarap, maaabot niya basta't wag lang niyang susukuan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakilala ko, sa lahat ng mga naging kaibigan ko, lalong-lalo na sa lahat ng mga naging speakers, sa Board of Governors, sa Board of Directors, no? Sa Board of Trustees ng Catholic Faith Defenders Organization, sa lahat po ng nandoon na na-encounter ko, kung hindi ko man po kayo matandaan. Maraming salamat po. At babaunin ko to hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko. Once again, my name is Sanrio, isang Catholic Faith Defender, ang humahawak ng Ave Maristela Catholic Defender na nagiiwan ng salita sa inyo. You are not worthy to be called as Catholic if you cannot defend the Catholic Church. Now, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po, magandang gabi. Pagod po ako ngayon. Gusto ko po muna magpahinga. Hindi pa ako nag-dinner. So, magandang gabi po sa inyo lahat. God bless yung mga kapanalig. See you again sa aking mga live presentations. Yun lang po, maraming salamat, and I love you so much.